I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight. Merry Christmas still mga ka-Agri! Merry Christmas sa'yo, Christian! Kamusta naman ang naging Pasko mo? I really enjoyed it, Marie, because I celebrated Christmas with my family and ang saya-saya nga dahil magkakasama kami. Eh, ikaw? Tulad sa'yo, Christian, magkasama din kami mag-family at syempre nagkaroon kami ng reunion ng friends ko. Yes, Christmas, Marie, is indeed considered as one of the happiest days here in the Philippines. Tama ka dyan, Christian. And this is the opportune time to thank our God for the birth of Jesus Christ at syempre na rin sa ating mga blessing na natanggap throughout the year. And speaking of Thanksgiving, we would like to say thank you for the love sa lahat ng ating mga ka-Agri dahil sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At dahil super thankful tayo, Christian, meron tayong special episode na hinanda para sa ating mga tagapanood. At narito po ang aming pasilip. Since this is our last episode for 2015, we will give you a memorable edition of our program today. Una na riyan ang hindi magpapahuling mga balitang agrikultura, gaya ng Rural Broadcasters Conference tungkol sa climate change na isinagawa sa Coronadal City. Antabayanan ang detalye niyan at iba pang mahahalagang balita sa ating Agri-Balitaan. Mga ka-Agri, muli nating sasariwain ang naging paglalakbay ng ating programa para sa taong 2015 na naging bahagi na ng inyong buhay sa ating special report. Tiyak na magiging happy na naman ang inyong Saturday morning kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soft Sergeant. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Soft Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Soft Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soft Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soft Sergeant, Agri Tayo Soft Sergeant, Agri Tayo Soft Sergeant, Agri Tayo Soft Sergeant. Today's episode is our last episode for 2015, Marie, pero tila nagsisimula pa lang tayo dahil marami pa talang aktibidad ang isinasagawa ngayon sa Department of Agriculture 12. At lahat ng yan, Christian, ay well-documented ng ATS team, kabilang na itong media interfacing dito sa Davao City. Alright, let's start today's episode with this week's Fresh Cuts of Agri-News. Mula rito po sa Island Garden City of Samal, narito na ang ating Agri-Balitaan. Sa ulo ng ating mga balita, mga community broadcaster na kasapi ng Philippine Federation of Rural Broadcasters sumailalim sa isang conference on climate change. Mga eksperto may payo sa mga magsasaka upang makapaganda sa mga masasamang epekto ng pabago-bagong klima. Soft Sergeant muling nagpadala ng 1.5 metric tons ng mangga patungong Dubai, UAE makalipas ang isang buwan. At abangan ang naging makulay at masayang Christmas at Thanksgiving party ng DARFO 12. At para sa detalye ng mga balitang ito,
narito si Miss Nelma Limba Ambulunto. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Ipaunawas sa publiko na panahon na para kumilos kontra climate change. Ito ang naging hamon ng Philippine Federation of Rural Broadcasters o PFRB sa mga rural broadcasters na dumalo sa 3 araw na conference on climate change sa Coronadal City. Nagsilbing host ng Mindanao Convention ang DA-RFO 12. Maki-agribalita kay Lito Mariano Salvo. Nagtipon-tipon ang mga rural broadcaster mula sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao para sa Climate Change i-broadcast mo seminar workshop noong December 14 hanggang 15 sa Coronadal City. Ang nabanggit na aktibidad ay isinakatuparan ng Philippine Federation of Rural Broadcasters sa pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture 12. Mga kaagri, ang climate change o ang pabago-bagong klima isang major threat sa agrikultura sa buong daigdig, partikular na sa Pilipinas na isang climate change-prone area. Kung kaya patuloy na hinihikayat ng Philippine Federation of Rural Broadcasters ang mga kaanib nitong community broadcaster sa napakalaking papel na kanilang ginagampanan sa pagsasapubliko ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa climate change. Ayon kay PFRB Chairman Louie Tabing, isinagawang aktibidad upang sanayin ang mga mamamahayag sa mas epektibong paghahatid ng impormasyon sa mga mamamayan lalong-lalo na tungkol sa climate change. Ang main goal ay palaganapin natin yung mga idea ng paraan para makaangkop ang ating mga magsasaka sa tinatawag nating epekto ng climate change. Maparating sa mga magsasaka ang mga kaalaman para mapagaan ang kanilang pamumuhay, mas maragdagan ang kanilang inaani, maragdagan ang kanilang income, mabawasan ang kanilang gastos. Yung mga pamamaraan na yon na kung tawagin ay climate smart agriculture, para din mapasagana ang kanilang buhay sa kabila ng epekto ng climate change at iba't ibang mga problema na kinakaharap ng ating mga magsasaka. Ito ay magagawa lamang natin kung ang mga magsasaka ay may kaalaman. At yung kaalaman na yon ay may ipapahatid naman sa kanila ng ating mga rural broadcasters. Aniya, napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga community broadcaster sa pagpapaliwanag sa mga isyong pang-agrikultura sa mga kanayunan. Mahalaga na nagtipon-tipon tayo dito para yung mga tagapaghatid ng balita ay dala nila ang magandang balita na meron pala tayong magagawa sa kabila ng katotohanan na hindi natin halos mabawasan ang nagaganap sa atin, meron tayong magagawa about sa ating sarili upang tayo makaangkop sa nangyayari na sa atin. Merong kawikaan sa English na it is not what happens to you, but what you do with what happens to you. Yun ang importante ngayon. That's the issue of the day. Sa pamamagitan din ng workshop, sinabi ni Tabing na mas nadaragdagan ang mga kaalaman ng mga ito na maaari nilang magamit sa kanilang mga programa sa radyo. Tinalakay sa 2 araw na pagsasanay ang mga masasamang epekto na maaring idulot ng pabago-bagong klima. Dahil sa matagumpay na pagsasagawa ng aktibidad, ipinaabot ni Tabing ang kanyang pasasalamat sa DA-RFO 12 at sa lahat ng mga aktibong nakiisa sa aktibidad. Pinaunlakan din ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang nasabing pagtitipon at personal na inihatid ang kanyang mensahe. We would like to extend our appreciation for conducting your event here. Ito ay malaking programa ng mga broadcasters, lalo na malaman ng ating mga local announcers and broadcasters, rural broadcasters, ang ating mga mitigation sa climate change. At alam namin malaki ang magtutulong nila. Alam nyo dito sa Mindanao, pag tinatanong kami ng media, gaano ba kahanda ang Department of Agriculture sa climate change o sa El Nino? Yung El Nino, yun talaga ang kumbo. Ang una po namin sinasagot palagi ay dapat hindi ang gobyerno ang magkahanda, hindi ang Department of Agriculture, kundi tayo lahat.
Dagdag pa nito na ang advokasya sa climate change ay hindi lamang programa ng gobyerno kundi pati na ng bawat isa, kaya dapat magkasama ang lahat sa pagsusulong nito. At bilang simbolo ng pagkilala ng PFRB sa DA12 bilang kapartner nito, tumanggap si Director Datukan ng Token of Appreciation. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soccer 10. Ako si Lito Mariano Sal. Sa kaugnay na balita upang malabanan ang maaaring maging masamang epekto ng climate change, isa sa naging payo ng mga eksperto sa mga magsasaka ay ang pagtatanim ng drought-resistant rice varieties. Alamin ang ilan pa sa mga climate-smart agriculture practices sa Agribalita ni Chat Muñez. Ngayong nararanasan na ng bawat isa, lalo na ng mga magsasaka, ang dulot ng pabago-bagong klima, nagbigay ng payo ang ilan sa mga eksperto tungkol sa climate-smart agriculture practices. Sa naging panayam ng Agri Tayo Soccer Sergeant kay Dr. Paterno Revuelta sa isinagawang Rural Broadcasters Conference on Climate Change sa Coronadal City, sinabi nito na ang palayan ang sektor na siyang nakakaramdam ng malaking pinsala sa mga masasamang epektong bunsod ng climate change. Dahil dyan, ibinahagi ni Dr. Revuelta ang mga teknolohiya na dapat isaalang-alang ng mga magpapalay. Sa pagpapalay, number one, ang iniisip ng isang magsasaka ay ang pagpili ng binhi. Ano ba sa mga varieties na yon ang pwede nating masabing climate smart variety na pwede siya sa tagtuyot kung may El Nino, o pwede naman siya sa mahabang tag-ulan na may flooding. Number one, sa tagtuyot, sa kakulangan ng tubig, halimbawa, ang PSBRC14 ay isa sa mga variety na makapag-tolerate ng mahaba-habang, may kaunting kahabaan ng walang ulan o walang tubig sa irigasyon. So, kung ganun ang pagpili kaagad ng binhi, at least may isa na tayong puntos na climate smart technology siya. Bukod dyan, dapat tingnan ding mabuti ng mga rice farmer ang sistemang patubig sa kanilang mga sakahan. Susunod ay ang pagpatubig, halimbawa ang pagpa-irrigate. May tinatawag tayo ngayon na alternate wetting and drying technology na pwedeng magawa ng isang magsasaka. Halimbawa sa kakulangan ng tubig, nag-agawan kasi karamihan sa mga magsasaka sa irigasyon. So, pwedeng gagawa ka ng isang observation well, gagamit ka ng PVC na may haba sigurong mga 30 centimetros. Tapos yung kalahati doon sa mga 15 cm, may mga butas-butas. Tapos ilagay mo to sa palayan at iyon ay magiging observation mo kung may mga 15 cm na walang tubig doon sa tubo, yun ay oras na sa pag-irrigate. Ano ang kahalagaan nito? Ito ay makakatipid sa, halimbawa kung gagamit ka ng krudo sa pagpabumba, pump irrigation, ay talagang nakapagbigay ng benepisyo o economic benefits sa isang magsasaka. Mahalaga rin anya ang synchronous planting o sabayang pagtatanim upang maiwasan ang pamiminsala ng iba't ibang uri ng peste. Another na masabi nating mitigation and adaptation strategies ay yung pag-synchronous planting, synchronous cropping ng isang barangay o isang village na halos sabay-sabay silang nagtatanim within 30 days. Within 30 days kasi hindi alanganin namang magawa ng isang araw lahat yan, mga halimbawa 100 hektarya, kung di ay mga within 30 days na halos lahat ay tapos ng magtanim o mag-direct seeding kung direct seeding. Sa ganon, ang pest infestation ay mabawasan. So, liban sa wala ka ng paggamit ng insecticide sa peste, talagang sabay-sabay ang ani. Mabawasan din ang iyong problema sa mga daga kasi halos sabay-sabay kayong nagtanim. Then, of course, sabay-sabay sa pag-ani. Pati ang paglagay ng irrigation water, halos magkasabay-sabay, kaya hindi mag-aagawan ang tao. Abangan ang iba pang tips ng eksperto sa susunod na episode ng ating programa. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soccer Sergeant, ako si Chat Muñez. Samantala matapos ang matagumpay na unang trial shipment ng mangga patungong Dubai, United Arab Emirates, muling nagpadala ng kaparehong mangga ang DARFO 12, katuwang ang mga mango growers ng Region 12 noong December 17. Para sa dagdag na detalye, makiagribalita kay Carl Ulysses Aguilion.
Muli na namang pinatunayan ng Soxargen na dekalidad ang mangga nito. Nitong ika-17 lamang ng Disyembre ay abot sa 1.5 toneladang Carabao Mango ang ipinadala ng mga growers ng naturang produkto sa Tulunan at iba pang bahagi ng rehiyon sa Dubai sa tulong na rin ng Department of Agriculture 12. Ayon kay Agribusiness and Marketing Assistance Division Head Danny Centillas, ito ay follow-up shipment ng mangga kung saan noong ika-29 ng Nobyembre ay nagpadala rin ng 1 toneladang mangga sa parehong buyer. Ito ay indikasyon lamang na nagustuhan ng buyer sa Dubai ang mangga dahil nagkaroon ng follow-up shipment. Ito ay dagdag pa ni Centillas. Puno naman ng pasasalamat si Rickson Olympos ng Region 12 Mango Industry Development Council dahil sa muling pagbubukas ng daan ng DA12 sa mga magmamangga sa rehiyon na makapag-angkat ng kanilang produkto. Inihayag naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na ang pagtulong ng ahensya sa mga magsasaka upang makahanap ng oportunidad sa labas ng bansa ay hindi lamang naglalayong mapataas ang kanilang kita, kundi pagbibigay din ng pagkakataon sa kanila na maunawaan ang takbo ng world market. Mahalagaan niya ito ayon pa sa direktor bilang paghahanda na rin sa mahigpit na kompetisyon sa ASEAN Economic Integration. Bukod sa mangga, nagpadala rin ng 2 box ng Lakatan Banana ang DA12 mula sa mga magsasaka ng Tampakan, South Cotabato at General Santos City, kung saan inaasahang makakakuha ito ng atraksyon sa iba pang buyer sa Dubai. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Carl Ulysses Aguilon. At sa inyo ang unang yugto ng ating Agri Balitaan. Susunod. Thanksgiving party ng DARFO 12 nagpinta ng matatamis na ngiti sa mga mukha ng mga empleyado nito. Mga media ng Soxargen dinala ng DARFO 12 sa Davao City para sa isang DA Media Interfacing Com Appreciation Night. Antabayanan ang detalye ng mga balitang ito sa pagbabalik ng Agri Tayo Soxargen. Cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Sa pagpapatuloy ng ating Agri Balitaan, pasiklaban sa pagkanta at pagsayaw, yan ay 2 lamang sa naging highlights ng year-end evaluation at Thanksgiving party ng Department of Agriculture 12 noong December 17. Gaano kaya kasaya ang kanilang naging Christmas party? Alamin sa Agri Balita ni Carl Ulysses Aguilon. Hindi maipaliwanag na tuwa ang ibinandera ng mga kawani ng Department of Agriculture 12 sa pakikiisa nila sa get-together at Thanksgiving party noong ika-17 ng Disyembre sa Coronadal City. Ang aktibidad na inilaan ng pamunuan ng DA12 sa mahigit 300 na empleyado ng ahensya sa regional field office nito at mga research and experiment stations ay nakasentro sa temang Make the Best Happen, kung saan pinuno rin ng makulay at buhod-tanging mga kasuotan na hango sa dekada 60 hanggang 80. Sa pananalita ni Regional Executive Director Amalia Haygatukan, ipinaabot ito ang kanyang mainit na pagbati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat ng kasapi ng pamilya ng DA12. Kasama sa nagbigay ng kasiyahan sa pagtitipon at highlight ay ang retro dance competition na sinalihan ng mga division at section ng DA12.
Nasungkit ng Research Division ang unang pwesto. Sinundan ito ng Field Operations Division at Agribusiness and Marketing Assistance Division at nasa pangatlong pwesto naman ang Admin and Finance Division. Pang-apat ang pinagsamang puwersa ng ORED, RAED, RAFIS, RAFC, PEMED at COA, habang nasa panglima naman ang Regulatory at Integrated Laboratory Divisions. Kapansin-pansin din ang aktibong partisipasyon ng mga division head na nakiindak sa kompetisyon. Ang iba pa sa mga isinagawa ay ang tagisan ng mga mang-aawit bawat division kung saan ang nanalo ay ang Admin and Finance Division. Kasama rin dito ang pagpili sa 3 pares ng Stars of the Night at ang paggawad ng mga nanalo sa parole making contest. At syempre ang pagpili ni Director Datukan ng mga empleyado na nagsibigay ng kanilang mga straight from the heart Christmas message. Pinarangalan din ang mga retiree para sa taong 2015 na pinangunahan mismo ni Director Datukan at ng iba pang opisyal ng DA12 kung saan tumanggap din sila ng mga cash incentives at plaque of appreciation. Umuwi namang masaya ang mga empleyado dahil sa iba't ibang papremyong kanilang napanalunan kagaya na lamang ng washing machine, refrigerator, electric fan at marami pang iba. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant. Ako si Carl Ulysses Aguillon. Samantala, bilang pasasalamat sa kailang unconditional help sa tanggapan, isang DA Media Interfacing ang muling inihanda ng DARFO 12 para sa mga mediaman ng Reyon 12 kung saan nagkaroon sila ng lakbay-aral sa Davao City. Maki-agribalita kay Edgar Alan Pasaol. Abot sa 50 media practitioners sa Soc Sergeant ang ipinatawag ng Department of Agriculture 12 sa Davao City para sa DA Media Interfacing at Appreciation Night mula December 21 hanggang 22. Layon ng aktibidad na mapagbuklod ang mga katuwang ng DA sa broadcast at print media upang maipagpatuloy ang matibay na ugnayan ng ahensya sa kanila. Sa naging mensahe ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, kanyang tinukoy na ang mga ahensya ng pamahalaan ay nararapat na magkaroon ng positibong pakikitungo sa isa't isa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kasapi ng media ng mga tiyak at first-hand information tungkol sa mga proyekto at programa at ang mga nangyayari sa loob ng pamahalaan at alinmang ahensya nito, lalo na sa DA. I always believe na upang maging successful tayo sa ating partnership, pareho tayo dapat maging interesado. Diba? Kami interesado sa inyong discipline, sa inyong orientation, sa inyong profession. Ganun din siyempre, maasa kami na kayo rin interesado sa aming ginagawa because it is already in the mutual interest that we will be able to belong with each other. And in belonging, pwede tayo yung mutual interest natin ma-develop, and of course, we will be working harmoniously for a common goal. At yun yung tinitingnan natin sa lahat. At yun yung gusto sana namin maramdaman at sana yung katulad yung trade yung pangarap ko na iba rin yung opisina na yun ang gagawin. Because I really believe that communication is really very important. Pinasalamatan niya rin ang mga ito dahil patuloy silang aktibo sa pagsuporta sa mga adhikain at mga gawain ng DA12 gaya na lamang sa pakikiisa nila sa mga pagbisita ni Secretary Proceso Alcala sa rehiyon. Una sa mga isinagawa ng DA Media Interfacing ay ang lakbay-aral ng mga press people kasama ang Agri Tayo Soc Sergeant team sa Island Garden City of Samar. Mga ka-agri, ang layunin ng Department of Agriculture, RFO 12, sa lakbay-aral na ito upang masaksihan naming mga mediamen ang kasaganaan ng agri-fishery sector sa ibang rehiyon sa ating bansa. Ang aming matutunan ay aming magagamit sa aming programa sa radyo upang hikayatin ang aming tagapakinig na mag-invest na sa agrikultura. Doon ay napuno sila ng kasiyahan dahil sa mga parlor games at iba pang aktibidad na inihanda para sa kanila. Sa formal na pagtitipon, nagkaroon naman ng press conference upang mabigyan din ang mga katuwang ng DA sa media na makipagtalakayan kay Director Datukan. Pinuno naman ng ngiti ng DA12 ang mediamen ng Soc Sergeant dahil sa kanilang mga regalong natanggap gaya na lamang ng mga kitchenwares, cellphones at appliances. Pumili rin ng Best Dressed Mediamen kung saan inuwi Nina Merlin Asnar at Vitz Villasis ang titulo. Ang DA sa ngayon talagang ibang-iba difference, no? Kasi na-allocate yung buhay ng mga farmers. At saka totoong-totoo, kung may totoong service yung totoo
North Cotabato, under Lala, Gubyala, dito naman talagang maraming tikman mo ang tunay na pagmamahal ni Ma'am Bing, ni Secretary Crossy Alcala at saka kahit po konti lang ang mga taga-DA, imagine 222, kayang-kaya nilang trabahuin yung what is mandated by the national government. Nagpasalamat po ako ng malaki ma'am, Director, na naimbitahan ako ulit dahil parang nanumbalik ko sa kaisipan ko paano tumulong hindi lamang sa broadcast. May parating po yung inyo pong tulong sa mga farmers na hindi na nangangailangan ng kalinga ng ating gobyerno. Unang-una ko ma'am, talagang yung saludo ko po ay sobrang-sobra sa inyo. Dahil alam po natin na may kaibahan po sa previous administration at sa administration po ninyo ngayon. Wala po sa previous administration actually. Hindi po naranasan na mga media iniimbita, nagkakaroon ng gathering, pumupunta sa mga barangay, pinapakita ko yung proyekto ng DA, hindi po naranasan mo ngayon lamang. No? Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant. Ako si Edgar Alan Pasao. Pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang pagbabahagi ng abot sa 3 milyong pisong halaga ng tseke sa ilalim ng payapa at masaganang pamayanan noong December 18 sa kanyang opisina sa Coronadal City. Ito ay kinabibilangan ng 1.5 million pesos para sa DAR North Cotabato bilang first tranche release ng Support to Operations Funds sa ilalim ng Pamana Agrarian Reform Areas Program para sa calendar year 2015. 869 pesos na tinanggap ng lokal na pamalaan ng Tiboli para sa payment ng 2014 Pamana second tranche ng warehouse project sa Lambuling, Tiboli at 500,000 pesos naman para sa DAR Sarangani. Kasama rin ni Director Datukan sa turnover sina OIC Operations Division Head Fe E. Ibanez at Admin and Finance Division Head Carlene Collado. Positibo sa ngayon ang pag-usad ng implementasyon ng 39 million pesos cassava granules production and marketing project ng iReap sub-project ng Philippine Rural Development Program sa South Cotabato. Ito ang kinumpirma ni Karen Daguro, ang manager ng lead proponent group para sa naturang proyekto na Polo sa Mahangnayon Multipurpose Cooperative. Sa ginanap na year-end evaluation para sa proyekto ito ng PRDP sa Provincial Planning and Development Office ng South Cotabato, hinarap ni Daguro ang mga personahe ng Project Support Office Mindanao at Regional Project Coordination Office 12. Present din ang mga kawani ng Provincial Project Monitoring and Implementing Unit at Office of the Provincial Agriculturist ng South Cotabato upang tumulong sa evaluation. Dagdag pa ni Daguro na sa ngayon ay patuloy ang procurement ng mga makinarya at iba pang inputs na magagamit nila sa produksyon ng kamoting kahoy. Noong nakaraang buwan lamang ay nakabili na sila at naipamahagi ang 5 cassava grater at 2 cassava reaper, habang inaasahan namang sa susunod na buwan ay magkakaroon na sila ng traktora. Pinuri at binati ni PFRB Chairman Kalubi Tabing ang DARFO 12 sa pagkakaroon ng maganda at kalidad na programang pan-telebisyon, ang Agri Tayo Soc Sergeant. Binabati ko po ang nagpo-produce ng Soc Sergeant Agri Tayo program. Dahil unang-una, every time I come here, and I this past year, 2015, siguro mga 8 to 10 times ako nagpunta ng Coronadal for some reason. Nagiging sentro ito dahil at dumadami ang aking mga kaibigan dito. Pag ako'y nasa hotel, nakikita ko yung program ng Soc Sergeant Agri Tayo. Naaliw ako. Nandun sila sa Los Baños, nandun sila sa Erie, nandun sila sa ibang lugar. Wala, hindi sila dito lamang. And very interesting, as an agriculturist, as a rural communicator, as a broadcaster myself, ako ang ganda-ganda nito. Sana ganito ang mapanood ko sa Maynila, sa ibang mga lugar. And because I've been traveling, I don't see this much of a good type of program in other regions, in other capitals na napuntahan ko. Dito ako nakakita. At paulit-ulit ko pang naririnig. Ang ganda-ganda. Bukod sa pinakikita nito ang taglay na yaman ng rehiyon at ng buong bansa, nakaaaliw din, sabi ni Tabing, ang buong production nito. More than that, maganda ang production. Very lively, maganda ang pacing, at hindi lang yung pacing, kundi ang change ng topics, maganda. Kaya sabi ko, dapat ito'y palawakin.
Dapat sana meron talagang isang channel ng TV, maybe cable TV, maybe open channel, devoted to programs like Sok Sargent Agri Tayo. Si Tabi ay isang award-winning science and technology host at seasoned rural broadcaster at host ng Sa Kabukiran program na mapapanood tuwing Sabado at Linggo sa DZMM Teleradyo ng ABS-CBN. Pwede kayong manood sa teleradyo program. Meron kaming 2 oras na programa sa teleradyo, 4 to 6 ng umaga, Sabado at saka Linggo, Saturday and Sunday. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Yung iba sa mga professionals natin, siguro pauwi pa lang. Nag-good time ng Biyernes ng gabi, pauwi pa lang. Yung mga kaibigan ko, ang ibang kaibigan ko, ganun eh. Papasok ako, sila pauwi pa lang. Pwede ko kayong manood doon, agricultural program po, developmental program. Meron ding kaprasong balita, 15-minute newscast in the beginning. Pero 2 oras po yon. Mga kasama namin ay mga tunay na magsasaka. Ang iba ay magsasakang eksperto sa pamantasan, sa research institutions. Ang iba ay karaniwan nating mga kababayang magsasaka. Sa Kabukiran program ng DZMM ABS-CBN. At yan ang naging kalipunan ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo, Sok Sargent. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Marie and mga ka-agri, kanina lamang ay nasa Island Garden City of Samal tayo. And ngayon naman ay andito tayo ngayon sa Microtel, Davao City para sa DA Media Interfacing. And since this is our last episode for 2015, may magkakaroon tayo ng recap sa ilan sa mga talagang masaya at hindi na makakalimutan ng mga episodes. Yes, tulad na lamang din ng mga technologies na i-feature natin dito sa ating programa. At syempre, huwag natin kalilimutan ang mga lakbay-aral natin outside Region 12. Kaya ating balikan ang ilan sa mga talagang kinagigiliwang episodes ng ating mga ka-agri dito sa ating Special Report. Maituturing na isang makulay na taon ang 2015 para sa ating lahat mga ka-agri dahil marami tayong mga natutunan sa ating patuloy na pagtuklas sa kasaganahan ng agrikultura sa Sok Sargent. Tuwing Sabado ng umaga ay sama-sama tayong nakakakuha ng impormasyong pang-agrikultura at mga bagong teknolohiya na talaga namang kapaki-pakinabang para sa ating lahat. Ilan sa mga technology na ating na-feature ay ang pagtatanim ng luya bilang tugon sa request ng ating mga viewers. Sa sektor naman ng pangisdaan ay naibahagi namin sa inyo ang Hito Production Technology at ang proseso ng pagmamarinate ng isdang bangsi. Dahil sa isinusulong ng Department of Agriculture ang organiko at likaskayang pagsasaka, syempre sinubukan din natin ang paggawa ng fermented fruit juices at iba pang organic concoctions maging ang proseso ng vermicomposting.
Bukod dyan ay nabigyan din ng pagkakataon ng ating programa na makapaglakbay sa labas ng ating rehiyon upang maipakita rin ang yamang taglay ng ibang mga lugar sa bansa. Kabilang narito ang pagbisita sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Bulacan, Ilocos Sur, Benguet at marami pang iba. Sa susunod na taon ay inaasahang mas malayo pa ang ating lalakbayin at mas marami pang episodes ang sabay-sabay nating pagtatawanan, kagigiliwan at kapupulutan ng mga kaalamang pang-agrikultura. Kaya mula sa inyong Agri Tayo Sock Sergeant Team, isang buhay na Pasko at bagong taon sa ating lahat.
Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may kulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Niño ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Niño. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Niño, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Nandito naman tayo sa ating programa Agri-Tayo. Ito ay ating pang-pitong edisyon. Magandang araw po. Ngayon ay Pasko na naman at ang Kagawaran ng Agrikultura
ay naririto para bumati sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda ng isang malugod at marubdob na maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa lahat. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa binigay ninyong tiwala dahil ito po ay naging inspirasyon namin sa pagpapatupad ng aming mga tungkulin. Kung napansin niyo po, kami sa Kagawaran ay masayang nakikipag-usap at nakikisama at talagang nakikihalubilo sa bawat magsasaka at mangingisda sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng forum or congresses or pagtipon-tipon. Ito po lamang ang pagkakataon na kami po ay inyong marinig at yun naman po ay aming marinig at sama-sama tayo sa ating mga pangarap at mithiing abutin ang ating Food Staple Sufficiency Program at syempre pa ang vision ng decent income para sa lahat. Dahil dito, kami sa Kagawaran ay talagang masaya at ito ay aming sinisikap na maipabahagi sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na sa magsasaka at mangingisda. Ito po ay ikalimang Christmas season ng aking pamumuno sa Kagawaran ng Agrikultura at gusto ko pong ipaabot sa aming mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda, na ang panumbalik po ng inyong tiwala sa gobyerno, lalong-lalo na sa Kagawaran ng Agrikultura, ay isang bagay na talagang naging inspirasyon ng bawat isa sa amin. Ganon rin, ang tingin namin, kayo rin po ay masaya sa aming mga ginagawa at kami po ay kasama kayo, ay nangangarap na ito ay ating ipagpatuloy hanggang sa mga susunod pang mga taon. Sana po, ang atin pong slogan na Bridge the Gap, Touch the Heart, and Deliver Results ay atin pong maipagpatuloy at sama-sama natin itong palaguin. At ito pa ay dinagdagan natin ng ating pinakabagong slogan ngayon sa ating rehiyon na sinimulan natin kasama ang ating mahal na kalihim Secretary Proceso Alcala, ang masaganang buhay, masaganang ani, at Soc Sergeant, buhay na buhay. Sana ito ay magpatuloy at ating matatamasa ngayon at sa mga darating pang panahon. Kasabay siyempre ng ating pangarap ng buhay na agrikultura ay ang pasasalamat na rin natin sa ating mga partners katulad ng mga local chief executives, ang ating mga punong lungsod at ating mga gobernador at ating mga kongresista. At siyempre pa sa ating mahal na Presidente Benigno Aquino sa pagbibigay at pagsimula ng mga magandang programa sa agrikultura. Ito po ay atin ang nasimulan, ang ating pangarap, sana ito ay magpatuloy. Atin pong hinihiling at atin pong pinasasalamatan ang ating poong may kapal sa patuloy na pagbigay ng giya sa ating lahat at blessing ng isa pang magandang programa at mas marami pang pagkakataon na lahat tayo ay umunlad at ang ating klima ay gaganda at ito ay magbibigay ng magandang pag-asa sa bawat isa. So muli, sa panahon ito, ang ating pasasalamat ay sana ay makarating sa bawat isa sa inyo dahil naniniwala kami na ang bawat isa sa atin ay may kontribusyon sa paglago ng ating ekonomiya at sa pagkakaroon natin ng disenteng buhay. Magandang umaga po at muli, isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa lahat. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate. But the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it.
But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users, and we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. Christian at New Year na. Happy New Year mga ka-agri! Kaya nga Marie, ang bilis ano? Happy New Year mga ka-agri! Usong-uso na naman ang New Year's resolution. Ikaw Marie, ano bang New Year's resolution mo? Next year, itatry ko na yung mga extreme adventures. Wow. Ikaw ba, anong gusto mo na New Year's resolution? Ngayong December kasi Marie, maraming handaan and todo kainan tayo. Kaya ngayong 2016 New Year's resolution ko ang magbawas ng timbang. Ay, good luck sa New Year's resolution mo. Anyways mga ka-agri, today's episode is our last episode for 2015. And it doesn't mean that our program will end here dahil ngayong 2016 po ay patuloy na sasahimpapawid ang ating programa. Yes, tama ka dyan. At para po lagi maging updated para dyan, lalo na po sa mga programa at proyekto ng Department of Agriculture, please visit our Facebook account and other social media pages.
At tuwing Sabado po ay huwag na huwag niyo pong kaliligtaang panoorin ng ating programa mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. At kung meron po kayong mga technologies na nais may feature dito sa ating programa, padala lamang po sa ating hotline number. Marian mga ka-agri, muli nais nating batiin ang ating mga Gawad Saka Search 2015 National Winners na nagmula sa Region 12. Sila ay sina Miss Girlie Adug ng Matalam, North Cotabato bilang Outstanding Sugarcane Farmer at ang Lentia family ng Santo Niño, South Cotabato bilang Outstanding Farm Family. Congratulations po! Congratulations mga ka-agri, at kung nais po ninyo maging tulad nila, bukas pa rin po ang ating tanggapan para sa inyong mga nominasyon para sa Gawad Saka Search. At narito po ang mga kategoryang maaari ninyong salihan. The search is on for Gawad Saka 2016. Here are the categories. For individual categories: rice farmer adopting rice-based farming systems; corn farmer, coconut farmer, sugarcane farmer, high-value crops farmer, agricultural entrepreneur, organic farmer, fisher folk for fish culture, fisher folk for fish capture, large animal raiser, small animal raiser, young farmer, agricultural scientist, and agricultural researcher. For group categories: farm family, young farmers organization, rural improvement club, city or municipal agricultural and fishery council, provincial agricultural and fishery council, barangay food terminal, LGU operated, barangay food terminal, non-LGU operated, and fishery and aquatic resources management council. For more information, please visit your local agricultural offices or the Department of Agriculture, Regional Office 12. Mga ka-agri, kita-kits ulit sa 2016 sa tuloy-tuloy nating pagtuplas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Stock Sergeant! Happy New Year! See you again next year mga ka-agri! Of old plains